ang WBL. Puli na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Magandang gabi po sa ating mga kababayan dito sa Maynila at sa buong bansa. Kami po sa ngalan ng lungsod ng Maynila at ako personal na rin ay bumabati kay Mr. Jerry Yap at Percy Lapid. Kung dalawang taong ito ay mga broadcaster, journalist na naninindigan sa katotohanan. Ayaw po nila ng mga kalokohan. Kaya makinig po kayo dito sa programang ito. Ang pangalan ay Katapat, na sila ang katapat natin, ipagtatanggol ang ating mga karapatan at isisiwalat o i-expose yung pagmamalabis, pang-aapi ng mga nanunungkulan sa pamahalaan sa mga pangkaraniwang mamamayan. Sila po ang magtatanggol sa atin, didepensa sa atin. Kaya pakinggan po ninyo ang kanilang programa dito sa Radio DWBL magmula alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Pakinggan po ninyo at masisiyahan kayo. Mga may init at napapanahong issue, bubusisiin, hahalukain at pupulsuhan nina Jerry Yap at Percy Lapid sa programang Katapat. Matatalinong pananaw, matatalim na opinyon at komentaryo nina Jerry Yap at Percy Lapid. Ang mga pinagkakatiwalaang mamamahayag ngayon sa dyaryo at sa radyo. Katapat. Sa bawat issue, si Ka Jerry at si Ka Percy ang inyong katapat. Magandang gabi po mga kaibigan. Ito po ang inyong programang Katapat. At syempre, kasama po natin ang buong tropa. Kami po ay mag-aanyaya sa gagawin nating pagtatanghal. Natatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pag-uusapan. Ito po, si Percy Lapid. Ito po naman, si Peter Talastas. Ito po naman, si Atong Ma. At kami po, ang inyong Katapat. Hindi po natin makakasama ngayon si Ka Jerry. Araw po ngayon ng Martes. Pag Martes po, excuse po siya dahil may mga mahalagang bagay na dinadaluhan siya, no? Araw ng Martes at Miyerkules. Nandito siya araw ng Lunes, Huwebes, Biyernes. Ayan po, makakasama natin siya. Si Jograd naman po, alam niyo naman, kailangan niya maghanap buhay, kaya ayun. Kahit ni minamalat po, kanta ng kanta si Jograd kung saan po, ha? Sa Cowboy Grill. Minsan doon siya nagbo-broadcast din, mga kaibigan. Kasama natin sa technical side si Dondon Cabigon, si Ray Batalyer, at si Tudi. Ano ang apelyido? Angka. May kaibigan tayo, si Paul Angka. Hindi, Angkla. Si Paul Angkla naman yun. Yung Paul Angka naman, singer naman yun. Di ba? Meron din tayong kaibigan, kaboses naman ni Paul Angka. Si Roy. Di ba yung magaling na singer natin, no? Si Roy, kumakanta sa live jamming. Baka akala ninyo, ibabalik namin ang live jamming dito sa DWBL, mga kaibigan, no? Yan ang mga abangan ninyo. Kami, pasensyahan nyo muna sapagkat ang ating pong mga communication medyo inaayos po, ina-upgrade natin ho yan lahat para mapaganda po namin ang ating signal hanggang sa ibang mga bansa. Ang dami yung tumatawag sa atin at medyo nagkakaproblema tayo paminsan-minsan sa mga linya ng ating pong internet. Dahil kailangan nating mag-upgrade. Hindi ho naman Amerika ang Pilipinas, Hindi rin ho ito Hong Kong, hindi rin ho ito Japan. Kaya lahat ho dito, babayaran mo pati masamang signal ng
ng communication, babayaran mo rin yun. May bayad yun eh. Oo. Di ba? Hindi katulad sa Hong Kong, isa lang ang klase ng signal, mga kaibigan. Dumaan ka sa tunnel, yun din ang signal mo. Kung may kausap ka sa telepono, hindi mawawala yun. Wala yung ano, yung bang, di ba merong bar ito na magsasabi sa'yo kung may signal ka o gaano kalakas ang signal mo. Sa Hong Kong, hindi ko na ano yun eh. Laging full yun, yung signal na yun. Kahit na nakaupo ka sa inodoro, sa loob ng mga building ha. Ayos ah. Dumadaan kayo, nakasakay ka sa taxi, pupunta ka sa kabilang side ng Hong Kong, sa Kowloon, o kaya dun sa Hong Kong side. Dadaan kayo rin sa tunnel eh. Pero hindi nagbabago signal kahit saan ka pumunta. Nakapagtataka dito eh. No, para ganun din ang internet dito, di ba? No, para gusto mong bumilis ng konti yung iyong internet, magbabayad ka ng dagdag. At may stages yan. Ha? Hindi lang pangalawang stage. Pag in-upgrade mo eh, ibig sabihin eh, maaasahan mo na, reliable na yung iyong signal ng internet. Ba, hindi pa rin no. Meron pang number 3 yan, may number 4, may number 5 pa yan. Iba-ibang klase. Oo, ganun, Sa cellphone, ha? Iba-ibang klase, parang ataon din yan eh. Di ba? Cellphone na nga kinumba. Pagkamahal ang ataon mo ba eh. Iba ka. Siyempre, mga kaibigan, ganun po yan dito eh. Dito mahilig tayo sa double standard. Di ba? Kaya ganyan ang sistema po dito, mga walang ya. Kita mo, nag-ahari ngayon, mga oligarchs na naman, di ba? Yung mga pangyayari na yan, yung mga pagsabog. Hanggang ngayon, ba't hindi makapaglabas ng investigasyon ng pulis? Yun. Ha? Ang resulta. Alam nila yan eh. Katama ang malaking tao. Alam naman nila yan eh. Kaya matagal po yan kasi hindi pa gawa ang script. Yun ang totoo niyan. Hihilot Ha? pa yan. Galit na nga si yung idol natin nung araw sa radyo, di ba? Yung DJ, pinakasikat na DJ nung araw. Si Bob Magu. Si Baba Bu, Galit na galit. Nag-post sa Facebook eh. Hanggang ngayon daw, ba't hindi pa natatapos yung punyetang investigasyon na yan? Ha? Ang sabi naman ni Pinoy, ang magiging resulta ho niyan eh, credible. Yung pala, na misquote siya eh. Hindi nakuha yung na-pick up yung kasunod nun eh. Magiging credible. Ang investigasyon daw dun sa nangyaring pagsabog, ilalabas na credible. Yung kasunod doon hindi na-pick up. Ano? Hulk. Credible Hulk. Mga kaibigan, di ba? Kaya may hinahin tenga ng reporter minsan. May tutuloy yata eh. Ngayon, parang rin yan, eskwela. Dito double standard lahat eh. Tama. Di ba? Nakita mo. Ngayon, anong sinasabi po nitong si Secretary Armin Luistro? Yan. Ano sabi, Rose? Yung daw mga late enrollees. Sa public school to pinag-uusapan, ha? Siyempre. Yung mga late enrollees, tatanggapin lang daw yan, will be accepted, but they can study at home. Maring silang tanggapin. Enrolled pa rin sila. Depende. Di ba? Depende yung kasi, wala pa rin hanggang ngayon, problema pa rin yung sapat na classroom para sa mag-aaral. Alam naman nila kung di talaga mga tanga yan, mga kaibigan. Kaya pagka ang tanga rito, inuhuli. Sa gobyerno, maraming mahuhuli. Diba? Ang gobyerno. Kung inuhuli, kung ang katangahan isang krimen yan, huhulihin mo yan. Siyempre, nagkalat ng katangahan, siyempre, hulihin mo. Kasi bawal eh. Saan ka manghuhuli? Saan ka marami mahuli? Sa gobyerno. Kaya pwede tayo magtayo ng traffic enforcer ng mga tanga. Diba? Di ba yung MMDA traffic enforcer walang ginawa yan kundi manghuli. Imbes na ayusin yung traffic, walang ginagawa yan kundi
abangan kung sino hulihin nila. Pero wala silang ginagawa para ayusin nila yung traffic. Kaya ultimo si Pinoy natatraffic di ba? O, nabisto tuloy na wala pala rito si Tolentino, ni wala pala siyang travel authority. Lumalabas, di ba? Kasi kung may travel authority yun, alam ni Presidente. Dahil ang MMDA ay under po ng Office of the President, di ba? O, ganun lang kasimple po yun. Ngayon, ito, sa double standard tayo, tingnan mo. Mga kaibigan, yun daw mga late enrollees sa public school, maaari pa rin silang tanggapin. Pero, pwede rin silang i-refer o ituro, kapag hindi sila natanggap, pwede silang ipasok sa ibang eskwela. Ano ba, nag-enroll ka rin sa isang eskwela, puno rito siksikan dito ay nagagawin natin, dililipat natin doon ka namin i-recommenda, i-refer ka namin doon. Hindi nga recommend refer, i-refer ka lang. So depende pa rin doon sa ituturong eskwelahan kung tatanggapin ka. Kung hindi ka rin matanggap, i-refer ka rin nun. Di mangyayari siya, puro refer. Pilitan ka ngayon. Hindi ka na mayari. Di wala na, hindi ka na mag-aral. Di ba? Mga kaibigan. Saka ano yung sinasabi? Tambay ka na lang. Sa bahay na lang, Paano yun? Sa bahay na lang mag-aaral. Ngayon, meron pa raw isang paraan. Ayan. Pwede rin daw na yung gamitin na lang yung tinatawag na Home Study Program, HSP. Para daw maiwasan yung pagsikip sa mga classroom. Yan po ang sabi ng ng mga education officials natin. Mga idiot ito Kala ko nagkamali ka ng pag-pronounce Department of Education. Mga kaibigan. Hindi niyo napansin, mawawala na yung homework yan. Hindi pa yun Alam mo, DepEd naturingang education ito. Ang nakaupo, parang walang edukasyon. Saka nangyayari dyan, di ba? Ano na ituturo nilang halimbawa sa tao yan? Di ba? Katangahan. Hindi, ito na, pag-usapan natin tong Home Study Program. Ibig sabihin daw po nito, we will still accept them but we will give priority to the early enrollees. Ibig sabihin, kung late enrollee ka, ngayon ka lang mag-enroll, hindi ka kasali. Kumbaga ano ka na lang, yung case-to-case basis ka na lang. Depende na lang sa kanila yung kung tatanggapin ka. Discretion. Yung ba sinasabi sa konstitusyon? Hindi karapatan yung edukasyon. Kasi pananagutan, hindi karapatan. Pananagutan ng Estado na ipagkaloob ang edukasyon sa mamamayan. Kaya ang mamamayan ay merong karapatan. Kung ang mamamayan ay merong karapatan, ang Estado po, ang gobyerno, meron namang pananagu. Inchik ba yun? Si pananagu? Si Inchik yun. Baka hindi si Edward yan. Pero si Edward Tan. Hindi talo to. Ang amin muna imanantin liin Ngungunaw po ang nating natin ngayon. Paminsan-minsan po ngungo. Ngungo po ba kami? Pangintek mo sa amin. Ang mabigat. Ngungo po kami. Ang mabigat mo sabihin, malinaw mo Ayan, baligtad. Diba? Hindi, liwanagin natin. Constitutional right para sa taong bayan, mamamayan, ang edukasyon. Entitled ang bawat Pilipino sa edukasyon. Dahil yan ay responsibilidad na iniaatang ng batas sa gobyerno. Di ba? Nakaatang sa gobyerno, mandated sila. Di ba? Mandatory yan. Constitutional right yan. Mga kaibigan, yan po'y nakasulat
sa ating saligang batas. Sabi ko nga sa iyo, yung mga tarantadong nagpapanukala na palitan daw ang saligang batas, sira din ang ulo nun. Di ba may mga hidiputad tato? Iho. Mga iho diputado Pangunguna ni ni Speaker. ano ba yung speaker? Ano ba Tagalog sa speaker? Hindi Tagalog yun, Kastila. Parang ano yan? Tagapagsalita. Hindi, Tagalog daw. Tagalog. Gusto niya Sa ibang kahulugan, trompa. Ang gusto nila, kaya yung mga gagong nagpapanukala na napalitan ng konstitusyon, huwag kayong sasali sa ganung paniwala. Ibig sabihin nun, tanga yun eh. Kasi nawala na siya ng paraan eh. Katulad ni Armin Luistro eh. Nawala na ng paraan kaya home study program. Ganyan din lang pala ba't pa tayo magtatayo ng eskwela? May problema pala kayo sa pag-solve ng problema ng ng classroom. Huwag na tayo magtayo, hindi nyo pala kayo. Kung hindi nyo kaya, sa bahay na lang lahat yung estudyante. Bakit mamimili pa kayo ng pag-aaralin nyo doon sila sa bahay nila? Pagkatapos sasabihin nyo, under supervise pa ng magulang yan. Yung magulang, gagawin mo pang teacher. Naghahanap buhay yun. Ikaw ay ba matututunan ng estudyante? Di ba? Paano kung yung magulang hindi naman nag-aral? Paano niya isusupervise yung pag-aaral ng anak niya? Pag sinimplihan mo yung salita ni Luistro, parang niya sinabi, huwag na kayong pumasok sa eskwela. Sa bahay na lang kayo. Huwag na kayong gumamit ng teacher. Tulungan mo yung nanay ninyo, gawin yung teacher. Parang gano'n, di ba? Basta doon kayo sa bahay, tulungan nyo nanay nyo, mag-uugas ng pinggan, pag naglalaba, tulungan nyo. Di ba? Yung mga gawaing bahay. Para ba sinabi niya, kasi hindi na namin kayo magpagtayo ng eskwela. Hindi pa yon. Hindi pa yon. Ibig sabihin nun ang kurso nyo ngayon sa home study program home ka nanay. Home ka nanay. Wala na kayo. Para sinabi ni, saka sinabi ni Lucy, saka wala na kayong homework. Nasa home na kayo. Nasa bahay na kayo. Ano pang homework? Hindi kasi, tinuruan. Ganun ba? Ba maganda, no? Nasa bahay lang kami. Nag-aaral kami. Pagkatapos sasabihin natapos na, class, dismiss. Diba? Sabi, ma'am, ba't wala yung homework? Tado. Hindi ba alam nasa bahay ka? Anong homework yan? Bakit homework pa tinatanong mo? Tsaka tinan mo naman yung mga late enrollees daw na overage, low achievers or repeaters, at saka with disciplinary problems and working students are the ones chosen for home study program. Ba? Bakit kayo pumipili sa kapalaran ng tao? Ha? Bakit nyo ilalagay sa nyo, buti pa sinabi nila. Bakit niya ginuguhit? Bakit kayo magpapasya sa kapalaran ni Atong Ma? Sa kapalaran ni Peter? At sa kapalaran ni Rose? Sa kapalaran ko? Anong karapatan meron ka na pasyahan mo ang aking kapalaran at kinabukasan? Hukom, no? Walang iya ito mga yun nga lalo mong dapat turuan Dahil una-un, low achiever, sabihin mahina ulo, di ba? Ang gusto pala nilang turuan, pagkapanganak ng bata, genius ka. Genius. Kailangan dapat yun na maging patakaran. Ang qualification para ka matanggap sa school. Dapat may IQ ka. Kailangan isinilang kang genius. At yan may certificate. Sino magde-determine? Dito mahilig magaling. Maghusga, magano. Ang daming magaling na nagka-classify ng mga tao. Hindi pa yun At saka, tama yung masyado mong inaano yung tao. Ano ibig mo sabihin kung yan mabagal, slow? Kung mahina ulo. Ikaw nga mag-aaral Pagkatapos i-discourage mo kundi yung overage children. Kaya naman sila naging overage kasi wala silang perang pampaaral. Paano sa pag-aaral? Paano kung hindi na kaya ng pag-aaral, nagtrabaho muna para makatulong o kaya makaipon,
o nung makaipon, gustong pumasok, tapos sasabihin mo, Sabihin mo sa matanda bahay ka na na yun. lang, oo. Bahay ka na lang. Ba, hindi tinayo yan para, yung eskwela, tinayo yan para, saan? Para maging Ha? Para maging venue ng pag-aaral ng isang tao. Pagkuha ng karunungan. Maging ang Panginoon Diyos natin matindi ang tagubilin sa, sa mga tao. Ha? Sinasabi sa Biblia yan, ha? Paano yung sinasabi sa Biblia kung alam mo, Peter? Yung sa leksikin ninyo, ang mga karunungan. Hindi, yung parang ganito yun na hangarin mo yung pagtatamo ng karunungan. Gaano man ito kamahal? Oo. Ang sabi, hangarin mo lalong dakilang kaloob. Oo, Yun hindi ang ba? karunungan. Meron nun yung karunungan di ba? Talento. Natatamo yan, saan ba natatamo yan? paaralan. Paralan. Di narinig ninyo. Oo. Pati sa Biblia meron yan. Oo. Kaya tumayo muna tayo. Oo. Tayo po yung nananalangin. Akala ko ba si Luistro ay relihiyosong tao, di ba? Oo. Di ba tao ng simbahan ito? Oo, yan pa nga pinakamahirap daw na miyembro Sa ng Lasal cabinet yan, eh. dahil Lasal daw yan. siya ay relihiyoso, hindi siya matulugas. Oo. Hindi ka Ba't ganun ang Hindi nito? ka nga matulugas, antay-pur ka naman. Hindi, pero si Luistro ay kinatawan ng private Catholic school. O galing sa Lasal yan eh. Lasal yan. Kaya, ang pag-discourage niya sa mga tao na makapag-acquire ng knowledge, ng education, gano'n na lang para sa mga mahihirap. Yun. Para niya sinasabi na kayo mahirap, wala kayong karapatang mag-aral. Wala kayong karapatang umasenso. Wala kayong karapatan, huwag mo na pilitin. Kung tanga ka. Kung di gaano yan, tignan mo. Kung wala kang pera, Hindi mo ba alam nag-aaral. sa klase, sa isang klase, ikaw, tayong lahat, naggaling tayo sa pag-aaral. Elementary, high school, o hindi man tayo nakatapos ng koleyo. Nag-aaral tayo di ba? At makikita mo, darating ang panahon, nagkaedad ka na, mababalitaan mo yung isang kaklase mo na valedictorian sa eskwela nyo. Pero ano trabaho ngayon? Doon mo lang mababalitaan na hindi pala niya nagamit yung kanyang pagiging valedictorian para i-practice niya yung kanyang napag-aralan. Hindi ba? O katulad, sasabihin ko na sa'yo kasi alam ko may kaklase ito, yung kaklase nito nagsabi sa akin, yung dating congressman si Rudy Albano, congressman ng Isabela. O yan ano yan magaling na congressman yan. Magaling yan. Isa sa pinakamagaling na congressman during his time nung nasa Congress pa siya. O ano sabi sa akin nung naging kaklase niya? Actually, tatay ko ito nagsabi nito Sabi ng tatay ko, alam mo ba nung nag-aaral kami? Mahina yan sa eskwela Tahimik lang yan, hindi naman nagsasalita yan. Hindi naman siya outstanding sa academics. Pero bakit ngayon napakagaling niyang congressman? Yun ang sinasabi natin, mga kaibigan. Yung sinasabi mo mahina ang ulo, baka meron lang panahon kasi hindi naman lahat ng tao mabilis. Mababa ang self-esteem, halimbawa. Hindi lang yun. Tsaka meron panahon na dun lang lalabas ang kanyang Parang late bloomer. Wala pa parang yung late linya. bloomer at tsaka yung hindi pa lang niya na Yung linya natatagpuan yung talagang niyang linya. Yun. Halimbawa, kumuha ka ng, di ba ang daming professional dito pero Oo. iba ang linya. Dito na lang sa profession ng mga nasa media. Marami naman dito hindi naman graduate ng journalism Kasi hindi naman talagang qualification para maging journalist ka kung papasukin mo itong larangan sa media. Di ba? Kasi unang-unang kailangan mo rito talent Kung wala kang talent, wala ka rin Kahit mag-aral ka pa ng journalism, di ba? Bakit si Jose Rizal? Yun nga. Naging journalist pero wala pang kursong journalism nun. Bakit si Plaridel? Na kinikilala ngayon sila mga ama ng nagsimula ng pamamahayag dito sa Pilipinas, wala naman silang kursong pinasukan bilang mga journalist. Ano ang naging katangian nila? Yung tapak nila, yung lakas ng loob nila, di ba? At yung kanilang talent na magsulat. Hindi dahil sa sila'y nanggaling sa paaralan ng mga journalist. Ba't natin binabanggit yan? Kasi may mga kupal na nagmamarunong sa Bureau of Customs. Mamaya dyan tayo pupunta
At meron kaming ibubulgar. Ito po. Mamaya, huwag kayong bibitiw sa programa natin. Ito ho yung madalas ninyong mga inaabangan sa amin. Alam namin yan nung maging nundaan doon pa tayo sa kabilang impilan. Yung mga balita na dito nyo lang naririnig. O kung hindi man, dito nyo unang maririnig sa atin. Di ba? Bago pa lamang ito lumabas sa iba. Di ba yung nahuli sa entrapment, isang taon pa yon. Kailan lang lumabas sa column ni Cruz yun eh. Di ba? Nakaraang taon pa natin yun eh. Jesus Mariose po. Ngayon, mamaya abanganin nyo yan. Ito, napagandang istorya nito. At ito, nakakahiya ito para sa gobyerno natin. Balikan natin si Luistro. Bago natin tapusin itong issue tungkol dito. Maiba ako Sino mga nag-ikot nitong pagbubukas ng klase ng mga public official? Halimbawa, mayor. Halos nasa abroad lahat eh. Wala po nag-ikot eh. Alam dyan ninyo kung sino? Kasi victory vacation. Sino nag-iisang nag-ikot? Mga kaibigan? Si Mayor Alfredo Lim lamang ang nag-iisang umikot. Mga kaibigan. Although, eto, tingnan ninyo. Magtanong kayo ngayon, sa Maynila ba may shortage ng classroom? Wala po niya. Walang ganyang klase ng problema sa Maynila simula nung maging alkalde muli si Mayor Lim. Kasi lahat ng eskwela, hindi lamang pinaayos, in-expand pa ni Mayor Lim lahat yan. Dinagdagan ang mga additional building at classroom. Nagtayo ng mga panibagong eskwela. Baka kulang dito ngayon, estudyante. Diba? May shortage tayo ngayon sa Maynila sa estudyante. Hindi katulad sa Pasay. Nagkaklase sila sa tabi ng karsada. Nasa dyaryo yan, Nabasa ko yan, mga kaibigan. Ito raw si Calixto, matagal nang pinangako, papagawa eskwela. Nasan yung eskwela mo? Kumpare kong walang ya. Diba? Kumpare ko yan eh. Kumpare mo pala yun. Yung walang yang si... baka sumobra tayo. Sinasabi ko lang, nasan yung pinangako niya ngayon? Ayun, mismo mga principal nagsasabi. Yun daw yung isang eskwelahan dyan. Sa labas sila nag-i-eskwela. Tabi ng paano matututo yung estudyante? Yung ingay-ingay doon. Paano mo maririnig yung teacher? Sana kung may mikropono yun. Diba? Tsaka ito, tingnan niyo, yung home study program na yan. Total, gusto niyo sa bahay na lang. Alisin na lang natin lahat ng teacher. Diba? Ibahin mo na eskwelahan. Alam mo, ang tagal ang laki ng budget ng Department of Education. Pero napakatagal na problema ng lahat na yata na si Raulo naupo dyan eh. Wala pang naupong matino dyan eh. Bakit? Kasi hindi pa nalutas yun eh, hanggang ngayon eh. Siguro kung si Mayor Lima naging Education Secretary, matagal nang nalutas yung problema na yan. Dahil nagawa niya sa Maynila yan eh. Hindi ba? Na hindi naman ganun kalaki ang budget ng Maynila kumpara sa national budget, di ba? Di ba yung budget secretary ngayon, naging deputy secretary din yan? Si Abad? Si Abad? Kita mo? Pero wala rin silang ako. Wala rin nagawa yan. Budget pa ng buong Pilipinas ang hinawakan. Ibig ko sabihin, ganito na lang kaya gawin natin. Total, hindi pwede yung ginagawa niya, yung double standard. Hindi pwede yan. Pag sa mayaman, walang home study. Meron kayong pananagutan eh. Diba? Kung ganyan lang ang pwede mong isipin, mas mabuti pa, umalis ka na lang. Aminin mo, hindi ko pala nagawa Hindi yung ko kaya. Hindi ko pala kaya mag-provide ng one. 3 taon na yan. Nabigo kang Failure ka. Oo, failure ka eh. Kung 1 taon lang, okay eh. 3 taon na yan. Hindi ka man lang nakapagtayo. Spiritual kang tao, dapat aminin mo sa sarili mo kahinaan. Kaya ba't hindi ka hanga kay Mayor Alfredo Lim? Di ba? Mga kaibigan, di ba? Ba't di mo hangaan itong taong ito? Ito eh. Wala na isang eskwela. Ilan po eh. Mahigit kulang 100 yata na ipatayo ni Mayor Lim na eskwela sa Maynila sa loob ng 2 term. Mga kaibigan, bukod pa yung nung unang incumbency niya nung 90s.
na ipatayo niya yung, kung tawagin ngayon, Universidad ng Maynila. Di ba? Universidad de Manila. Dati City College. Yun ang tinayo ni Mayor Lim. Isipin ninyo yun. Talo kayo eh. Di ba? Pero kung talagang gagawin, pwedeng mangyari. Di ba? Magagawa. Determinasyon. Kung walang magnanakaw siguro. Yung corruption lang ano dyan. Eh, wag mo sabihin sa aming Secretary Luistro, walang corruption dyan. Ano yan? Napupunta lang lahat sa textbook ang budget ng Department of Education, mga kaibigan. Ha? At saka sa papasweldo ng mga teacher. Diba, kung yan ang problema pala natin, puro pasweldo na lang ang problema natin, tanggalin na natin ang school. Maglagay na lang tayo ng mga istasyon ng television para sa bahay na lang lahat ng estudyante. May oras na lang, panonoodin nila yun. Wala uniforme, hindi pa magbabaon. Ano? Oo. Di ba? Sa bahay na sila, hindi pa mahirapan yung ibang magulang kung saan kukuha ng ipapamasahe at ibabaon ng mga anak Yun nila. ang pinaka-practical. Di ba? At least sa bahay, Practical sa mga inutil. naubusan ng papel, pwedeng kahit sa balat ng lumpia, pwedeng magsulat. Sasalin ko na lang ulit ito pag may pera na ako. Hindi katulad sa school eh. Obligado ka, kailangan may dala ka notebook. Papel. Di ba? Mga kaibigan, ang laking kalukuhan yan. O kaya yung mga jeep, mga bus, total traffic din lang naman. Eh nalilate yung mga estudyante sa pagpasok pag malayo yung eskwela. Gawin na rin natin, ano yun, maglagay na tayo ng teacher doon. Pwede rin TV, di ba? Sa loob ng bus. Kaya pa nakasakay estudyante, nag-aaral na siya bago pa siya dumating sa eskwela. Di ba? Tama. Eh, ang laking kalukuhan po kasi. Kaya kung ano-ano naiisip natin, di ba? Katanga po yan. Kaya sabi ko sa inyo, pag maghahanap tayo ng mga tanga, at yung tanga isang krimen, ha? At yung tanga dahil krimen, yung katangahan, hinuhuli. Ba, sa gobyerno, marami tayong mahuhuli. Sina Jerry Yap at Percy Lucky ang inyong katapat. Okay, mga kaibigan, Sina Jerry. sabi natin kanina, Yan. maraming double standard dito, mahihilig yung anong tawag yan? Mga pangahas. Mga pangahas ba sa mga panukala nila? Katulad na lamang nitong nabalita. Tingnan ninyo itong dati ng reporter, matagal na reporter ito ng Philippine Daily Inquirer. Yan. Si Jerry Esplanada ba yun? Jerry Esplanada. Sumula po ng artikulo tungkol sa nangyari sa kanya. Papunta siya sa custom. Ngayon, hindi siya Para pinapasok. umattend ng press con sana. No? Ay siya papasukin. Bakit niya? Kasi wala pangalan mo. Saan? Diyan dito sa listahan ng mga customs reporters. Wala pangalan mo kaya hindi ka pwedeng pumasok. Bakit ganun? Hindi, meron kasi ditong accreditation. Ganun? Sa madalit sabi po, nangyari sa kanya to kahit siya'y nakapasok later on, di ba? Meron nakakita, sinabi, papasukin. Pero ang ginigit po nila, yun daw accreditation ng mga customs reporters. Customs reporters pala kayo, di pa sweldo kayo ng customs. Bakit pa magpapadala dyan ng reporter ang mga pahayagan, ang mga himpilan? Nakikialam pala sila sa accreditation. Tarantado pala kayo. Paano nyo ipagbabawal na pumasok dyan ng kahit sinong tao? Hindi nyo pwedeng pagbawalan. Kasi government office yan, unang-una. Di ba? Bakit mo kung hindi magpakilala ng reporter, ibig mo sabihin pwedeng pumasok? O hindi nyo rin papapasukin? Bawal din ba yon? Paano kung ako pupunta dyan, hindi ako makakapasok dyan? Badidimanda kita. Magkahiyaan na tayo hanggang gusto nyo. Kahit hulihin nyo pa ako. Bakit? Pag-aari ng gobyerno yan Opisina ng gobyerno yan Bakit hindi mo ako papapasukin dyan? Unang-una, kahit hindi ako reporter. Di ba? Kahit hindi ako reporter.
Pangkaraniwan, ngayon, ano sinasabi sa artikulo niya? Sino raw ba ang hausyaw at hindi? Yan. Yung legitimate at saka hausyaw. Sumagot naman yung Hinduropot na nagmagaling. Ito number 1 hausyaw dyan, mga kaibigan. Sino ito? Si Chito. Chito Hunya. Kapatid dito ni Ray Hunya. Ito yung binulgar ko na. Nakita na ninyo. Ito na. Nung araw, dinideny nila itong sinasabi kong ito nandoon ngayon sa Public Information Office. Hindi raw totoo. Bakit ngayon ito? Paano nyo ngayon i-deny? Yan ang sinasabi ko eh. Ito raw. Ano ba ang sinasabi dyan, Rose? Sabi nung ni Hunya. Oo. Marami raw kasi. Dahil marami raw siya na nakukuha ang mga reklamo laban daw dun sa mga hausyaw. Hindi, ang customs nagpalabas ng memorandum na ipagbawal daw yung hindi accredited. So 100 lang yung inanilay ng credit. gumawa sila ng accreditation. Ito yung sinasabi ni Neil Cruz na pagsamahin mo man yung nagko-cover na reporter sa Senado, sa Kongreso, Malacanang, marami pa rin ito eh. Customs lang yun ha. Samantalang 3 ahensya na yung binanggit mo na malalaki, di ba? Pero mga kaibigan, naglabas bawal niya ang hindi accredited. Ibig sabihin, accredit ka nila. Ngayon, nung palabas nila yun, yung memorandum na yun, meron nagpunta sa Korte Suprema para questioning yun. Tama. At yung nagpunta na yun sa Korte Suprema, kinatigan ng Korte Suprema yun. Sinabing baliwala yung memorandum ng Bureau of Customs na yun. Alam niyo kung bakit? Kasi violation niya ng constitutional right ng tao. Mga kaibigan. Sinasabi mong hausyaw. Ano yung sinasabi nitong tarantado si Chito? Chito, kupal. Wala ka nagre-reporter, hayop ka. Kaya nagre-reporteran ka dyan sa dyaryo ng kapatid mong gago rin. Katulad mo, PR yan. Nagjadyaryo kayo, mga Hinduropot kayo. Nagnanakaw kayo dyan eh. Ay, hindi yun ang boot. Pala sila. Oo, 3 itlog yan eh. Itong Hinduropot na si Chito, yung kapatid niya si Relo niya, PR yan ni Banan. Nako si Banan. Si Desperate na maharapon sa akin. Alam mo ano sabi? Diba, nagpinakulala ko tayo ng immigration. At saka yan nilagay yung election. Alam mo sa akin sa talos ibo. Kasi yung naging diba? Nanalo sila. Alam mo sabi, ayaw pa sumana sa immigration. Sabi, yan niya, kasabay ko niya sa para niya sinabi, nakasakay ka sa Egyptian. Pwede na pala yun. Parang kamarang ba? Hindi ko nakasakay ka sa Egyptian. Kaibigan tayo. Oo tayo, magkakilala tayo. Kasi nakasakay ka sa Egyptian. Diba? Ngayon, nung napwesto dyan si Hunya bilang PR, napasok ngayon yung mga anak doon sa dinagsa ng Kamag-anak Incorporated niya, pinagsasasaksak niya lahat yun sa immigration ng mga wala namang buwang. Ito si Chito Hunya nito, itong punyetang ito, wala, palakad-lakad lang yan doon eh. Naghahanap ng magiging pera na kaso doon. Parito. Parang fix. Yun ang trabaho niya. Lakad dito, upuron, akyat dito, baba doon. Ganun lang ang ginagawa niya. Tambay dito, tambay doon. Sa public, press office, paupo-upo, aakyat, bababa, tatayo, uupo. Minsan hihiga.
Ha? Tapos lalabas, magkakape, makikipagkwentuhan. Yan ang trabaho niya. Busy. Diba, napaka-busy tao niyan. Ngayon, nawala si Libanan. Gloria sila eh. Diba, katunayan, yung isa pang kapatid nila, yung butso niya, for a while, naging assistant secretary. Naging USEC yun. Ha? Under secretary ba? O under sex? Ano sa dalawa? Over imagination. Hindi pwedeng nga undersex yan. Bakit? Oversex siguro. Kasi kalbo eh. Diba? Oo. Kalbo rin eh. Kalbo rin. Laging nasa sabunutan eh. Kaya oversex. Yan yung kalbong may balakuba. Kalbong may balakuba. Sobra ka naman manlait, Ros. Kasi nakita ko yan sa Malacanang dati. Kalbo nga yan, pero may balakuba ka, kalbo. Kakamot. Oo. Parang pala si Ray Bagatsing. At least si Bagatsing yung piluka niya yung may balakubak. Eto, walang piluka eh. Ipis. Ay, Diba? Ipis eh. Garapata nga. Yung parang beetle, yung matambok. Yak. Garapatang busog. Makintab yan eh, no? Yung piluka niyan, tinubuan ng anit. Saka siya anit, tinubuan ng balakubak. Ay, mga stages na ano yan. Ay, bala. Ikaw, saan sana tayo napunta? Oo nga Balik tayo dito sa custom. Sa costume. Anong sabi ng tarantado? Apektado raw sila. Ito raw, presidente raw siya ng ng press corps. Presidente. Ayos ka. Gagalit siya. Ba't naman ako papa-under kung ikaw ang... Presidente. Kahit ako, hindi ako papayag maging miyembro ng isang press corps, isang kamukha mong gago lang ang magiging presidente. Di ba? Baanin ko yung press corps, may magagawa ba yan? Yung press corps, walang kinalaman niya kung ako yung totoong media o hindi totoong media. Ultimo nga National Press Club, wala namang kinalaman niya kung totoo ka media o hindi, di ba? Hindi ibig sabihin kaya ka naging membro niya, totoo ka media. Hindi ho ganun yun. Kasi asosasyon lang yan eh. Ibig sabihin, pag association, non-stock non-profit organization, hindi naman mandatory para sa kanino man ang maging kasapi. Hindi ba? Voluntary. Hindi po hindi ho yun, akala kasi nang nagmamagaling dyan, yung National Press Club, pag hindi ka membro, hindi ka na totoong media. Bakit? Si Noli De Castro ba, hindi totoong media? Yan ba nakatapos? Hindi naman eh. Pero, hindi ba siya totoong media? Tanong ko sa'yo. Totoong media na. Si Ted Bailon ba, totoong media? Hindi. Totoong media na. Totoong media. Ang tanong, membro ba sila ng National Press Club? Hindi. Hindi. Mga kaibigan, bakit? Kasi nga asosasyon lang yan. Kung sino gusto mag-membro, kung tatanggapin ka naman nila, wala pakialam. Pero kung ayaw mo maging membro, Wala rin silang alam ka naman pilitin ka nila. Mag-membro ka. Yung iba nga, ginagawang pangkamot ng likod, kahit ayaw naman mag-membro, basusulatan, ginagawa ka namin anyang lifetime member. Kasi member ng Press Club dahil sa iyong nagawa. Pinanguuto para sila ang magmukhang totoo. Di ba? Para magmukha silang totoo. Ganun yun. Ngayon, ito na Hindorobot na to, ang gumawa nito, sila itong magkakapatid na to. Kasi balak nilang kontrolin yung custom sa pamamagitan ng minsan sa linggo nilang periodiko na ngayon hindi na lumalabas. Yung opinion. Kukontrolin nila kasi ang trabaho ng kapatid niya, yung si Rayho niya, PR yun. Ang gusto nun, umawak ng PR na may budget, may pondo, hawakan ng mga public official, kamukha nung kay Libanan nung nasa immigration. Ganon din yung isa, yung si Butchukoy. Yung kalbong may balakuba. Mga PR yan eh. Kaya napunta itong punyetang si Chito Hunya dun sa custom. Ito pa lang si Abanyo. Yung talagang hepe ng Public Information Office ngayon ng May plantilla talaga. Bureau of Customs.
nagkaroon ng utang na loob kay Ray Hunyango Oo. nung itong si Hunyango at saka yung kapatid niya nasa poder pa ni Gloria Arroyo. Yun. Ha? Nung pini-PR pa nila yung mga aso ni Gloria. Ngayon, mga kaibigan, dahil sa utang na loob na yun, nagbago na administrasyon, Pinoy na eh. Yun. Para makasampa sila kay Pinoy, pinakiusap itong kapatid doon kay Lenny Abanyo Oo. ng Bureau of Customs. Kasi yung Lenny Abanyo na yun, may kaso rin ng pagnanakaw yan eh. Sa airport nung araw. Yun. Sa airmail, kung di ako nagkakamali, sa airmail distribution center yan eh. Nagkaroon ng kaso yan. Nireklamo yan. Hindi ko matanda, pero pag ginugel nyo yan, makikita ninyo yung kaso niyan eh. Nasa internet pa eh, mga kaibigan. So, sa madalit sabi, nagmarunong. Para makontrol nila yung media, pag hindi friendly sa kanila, hindi ka i-accredit. Oo. Pero pag hausyaw ka, yung sinasabi nilang hausyaw, i-accredit ka. Ngayon, ang tanong ko may karapatan ba tayong gawin yun na ipagbawal nyo ang hausyaw na sinasabi nyo sa custom? Alam nyo, kahit hindi totoong media, nagpapanggap lang yun. Sa totoo lang, wala kayong karapatan. Oo. Kasi ang binabiolate nyo, yung constitutional right ng tao na yan, bilang isang mamamayang Pilipino. Huwag nyo sabihin, totoo yan at hindi, wala nang karapatan yan. May karapatan yan. Meron. Ha? Bakit? Strictly for media lang ba ang pamamahayag? Ang sinasabi ba sa Constitution na freedom of expression at freedom of speech exclusively para sa media practitioner lang? At saka sa mga graduate lang ng journalist? Mali kayo dyan. Yan ay karapatan na ginagarantiya ng saligang batas. Karapatan yan ng bawat mamamayang Pilipino. Ngayon, sinasabi nila, kesyo ito raw mga hausyaw. Ito raw ang nangongotong. Ay. Ano ibig niyo sabihin? Pag legitimate, pwedeng mangotong. Pag hindi legitimate, hindi pwedeng mangotong. Gago kayo, di ba? Oo, tama. Ngayon, eto pa yung bang tao na yun ano nalalabag niya kung nagpapanggap siyang journalist? Sasabihin niya, journalist ako. Hindi naman siya journalist. Oo. Anong basihan mo? Bakit hindi journalist yun? Dalawang bagay lang yan Yung sinasabi nilang hausyaw, matagal namin pinagtatalunan sa press club yan. Kayo kako, masyado kayong nagmamarunong Ha? Hausyaw kasi yung hausyaw gustong maging legitimate. Tama. Kaya sinasabi niya, para magmukha siyang totoo, hausyawan niya si ganyan Di ba? Ganun yun. Para siyang magmukhang totoo. Pero ano ba totoong hausyaw? Yung bang isang tao kasi, yung isang tao, halimbawa, kilalang manunulat. Pero, dumating ang panahon, wala na siya sinusulatan. Nagsara yung... Halimbawa, nagsara yung kumpanya, nag-retire na siya, o nag-resign na siya, o natanggal siya. Ibig ba sabihin nun, hindi na siya journalist? Journalist. At wala na, inaalis na ang karapatan niya bilang isang mamamayag? Wala namang naaalis doon. Yung trabaho lang niya doon sa sa kumpanya niya ang nawala. Yung profession niya. Pero yung pagkatao niya bilang isang malayang mamamayag, yung pa rin yun Para mo sinasabing manunulat. Hindi na sumusulat, hindi mo manunulat. Siya doon lumapit. Di ba? Oo. Ganun yun Oo. Manunulat. Hindi na sumusulat. Hindi na ba manunulat yun? Hindi. Manunulat pa rin. Sila naman manunulot. Manunulat. Di ba? Ngayon, alam niyo eto. Ngayon, kung eto namang isa pang kaso, dalawa lang naman yan Isang dating sumusulat, marunong sumulat, marunong mag-broadcast, marunong na reporter, pero wala nang halimbawa, wala na siyang entity. koneksyon sa mga anong kumpanya. Wala siyang sa mainstream. Ay pagkatapos merong isa naman, ang lalaki ng byline. Pero hindi naman siya marunong sumulat. Ayun. Pero nandun siya sa dyaryo. Yan. Ano tawag doon? Yung ba hindi hausyaw? Yun ang Okay na hausyaw. Which is which? Oo. Hindi, which is which ngayon? Di ba? Doon tayo nga nagka-problema sa media kaya nasa laula itong profesyon Hindi ko Dahil maraming hindi totoo rito nakapasok. Yun.
Sila ngayon ang may entity, yung tunay wala. Wala na. Dahil yung tunay, hindi masigura. Dahil yung tunay, napakahirap sakalin. Oo. Di ba? Hirap na hirap silang talian ng ilong. Di ba? Kaya namamayagpag ngayon yung mga wala namang binatbat. Hindi naman sa pagmamayabang. Sindikato. Ayusin natin. Maging makatotohanan tayo, harapin natin ang katotohanan. Yan ang totoo eh. Ngayon, paano mo ipagbabawal sa isang tao pumasok sa custom? Gago. Sige nga, anong batas ka, anong pinangahawakan mo, at sino ka na magsasabi ng isang tao hausyaw? Ngayon, kung ang problema nyo, nangongotong, kasi ayaw ninyo na may kakumpetensya. Di ba? Nangongotong din kayo eh. Yung di mga legitimate, ibig mo sabihin, hindi nangongotong. Kaya nga galit yan dun sa mga nakakapangotong din. Tinatawag nilang hausyaw kasi nainggit sila, gusto nila sila lang. Ngayon, yun ang totoo niyan eh. Kaya eto ngayon, bakit ang hindi nyo gawin? Kung talagang may nilalabag yan, kung talagang nangongotong yan, pahuli nyo. Oo. That's the time na magkakaroon kayo ng kaso laban sa kanya. Pa-interest nyo. I-Marlon purifikasyon nyo yan. Ay, mali. Diba? So, verb na siya. Verb na. Ipa-Marlon purifikasyon nyo yan. Diba? Ano yun? Ano ipa-Marlon purifikasyon? Ba't pa-entrap natin? Diba? Ang haba naman kasi. Entrap lang eh. Kaya nga. Puro kayo nag-extortion. Kung Vice President nga ng National Press nai-entrap yan pa. Diba? Tama. Para may kaso kayo. Hindi yung sasabihin mo lang, house show. House show ka rin, gago. Anong basuhan mo, di ba? Hindi ko mo naging presidente ka dyan, di ka na house show. Yun ang sinasabi natin, hindi nababago yung katotohanan. Hindi ko mo nanalo ng 30,000 si Erap kay Mayor Lim. Hindi na siya plunderer, hindi na siya ex-convict. Yan ang sinasabi ko, hindi nababago yung katotohanan. Di ba? Tama. Yung pa rin yun. Pwede mo bang baguhin yun? Uy, may naiinip. Mababago mo ba ang katotohanan? Ay, naiinip. Na si Freddy Manyala kay nasa linya natin? Hindi mo mababago. Kaya kailangan natin kausapin ito. Ang presidente ng PPP. Ano yung PPP mo kagabi? Ano ba yan? Plunderers Party of the Philippines. Yan. Hindi, ito, ano naman to? Press photographer yan. Ay, mali. Press Photographers of the Philippines. Si Ginoong Freddy Manyalak. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi, Kapasi, kakagyan sa mga grupo ng katapat. Kanina pa ako nakikinig. Yung pagsamo mga house show. Ito naging presidente ng PPP. Ayun, tinatanggal namin yung PPP mga house show. Hindi dapat karapat-dapat bigyan ng mga ID. Ang press, hindi namin binibigyan. Yung hindi karapat-dapat. Kasi magiging kasalanan. Sa kalokohan. Di ba? Kasi mga mamaya, driver lang yan eh. Meron pa yung mga Chinese karamihan. Yung mga Chinese, yung mga ID ng PPP, NTC, may siguro nilinis na ni Kajeri mga administrasyon noon, isang presidente na member, yung mga taga CPC, alam mo ba yung CPC? Ano yun? Chinese Press Club. Kasi, nagdadaro mo, pagkakas mo nagdadroga ko, nakamonitor ko sa inyo. Baka mabangga ko, tawa ko ng tawa eh. Pero meron gusto mag-apply sa'yo, taga-tawa. Sino? Ito asawa ko. Sabi nga, sabi ko kay sabi niya mag-apply sa kanya. Sabi ko taga-tawa. Ito agawan ko ng pati si Mr. Atong Ma. Naku, Atong, dedikado ka, mawala ka ng trabaho. Yeah. Kaya nakikinig tao ng tao, Kapelsi. Pati siya nga pala, Kapelsi, mahalo lang ako. Baka sa susunod tawag ko sa'yo. Yung problema ng horse racing injustice sa atin. Bukas na yan. Kaya pagtawag po niyo sa'yo. Pare, pag-iyan lang yung advance Bukas, agahan mo tawag Yes, At nang Kapelsi. mapag-usapan natin yung katarantaduhan dyan sa Philippine sa Racing Commission. Ang pinakamang problema dyan, tulra ko yung Philippine Racing Commission. Marami silang komisyon. Puro yarian.
Ganun ba yun? Yari niya. Oo. Game fixing ba? Puro ano ha? Kasi humingi ng tulong yung tatlong malaking organisasyon sa horse racing industry, yung tatlong presidente. Sige. Huwag kayo magkakamali lumapit kay congressman ng 5th district. Sino ba yan? Pero Si Iho Diputado! Amato! Ma-extort sila dyan ba? O kaya gagamitin sila para makikilan yung yung PhilRacom. Gagamitin yung reklamo. Di ba? Parang yung ibang public service program. Ay, naghihintay na may magrereklamo laban sa mayaman. O pag may nagreklamo, kawawa naman ito! Inabuso! Ng mga mayayaman! Tumawag yung niyari, yung nirereklamo. Ikaw naman bakit naman binabanata mo ko dyan? Pwede naman tayo mag-uusap. Ganun mo ba? Sige. Umuwi ka na ha. Pauwi na yung client, yung nagreklamo. Okay. So, nung hindi pa tumatawag di natin titigilan. Pang-api! Di natin tatantanan! Di ba? Excuse me po! Mga ganyan, di ba? nung nakausap na system. Nung nakausap na. Wala na, follow up. Wala na. Nabura na. Kawawa naman yung nagreklamo. Napagod. Napagkakitaan siya, napagkapirahan siya. Kaya, yan ay payo mo ha, Freddy ha. Huwag silang pupunta kay Diputado Amado Bagatsing. Ganyan ang mangyayari sa kanila. Ginawa na niya yan sa Pagcor. Doon sa magnanakaw na si Ben Louie, di ba? Kaya ngayon, lakas ng kita niya sa Pagcor. Ha? Talagang ika nga po naging magkaibigan sila ngayon Bong Nakaw Nagyat, di ba? Si Bong Okada. Di ba? Di ba na-apelido? Si Bong Okada. Magkahawig na nga yan. Naging hapon. Bong Okada Entertainment City. Pala. Di ba? Sige, Ka-Freddy. Kapiasi, maraming salamat ha. Yun lang ba? Yun lang. Ba't tumawag ka pa? Magpapasalamat ka lang pala. Talunan ako kayo, talunan. Sige. Maraming salamat sa grupo, katapat. Okay, maraming salamat. salamat. Ako si Presidente Jeriat. Okay. Salamat po. Yan po, si Freddy Manyalap. Sina Jerry Yap at Percy Lucky ang inyong katapat. Magpapatuloy tayo. Ito na yung expose natin. Abot pa yan. Alam po ninyo, ito, makinig kayo mabuti bago na ang terminology ng extortion. Ano na? May bago na itong pangalan. Akala ko kanina may MP. Ano na ngayon? Ang pangalan na ngayon ng extortion ay laundry. Ayun. Iba yung laundry, laba-laba yun. Laba yun pero ito, ibang laundry ito Babasahin ko lang sa inyo. Ito ay sulat kay Dishonorable Ricardo A. David Jr., Commissioner ng Bureau of Hingigration. Iba Ito na po naman. Bureau of Hingigration. Kunyari siya si Edward Tan. Ang petsa po ng sulat sa kanya ay May 24, 2013. May 24. Kumakailan lang ito. Sinulatan nun siya ni Attorney Maria Victoria B. Hasmin. Undersecretary po ito ng Department of Tourism, Regulation, Coordination and Resource Generation. Yun ang pangalan ng opisina. Tourism, Regulation, Coordination and Resource Generation. Ito po ang sulat niya. Sinasabi po dito sa kanya sulat kay David ng Bureau of Immigration na noon daw March 11 hanggang March 14, 2013 dumalo sila sa isang convention sa Florida, USA. Ito pong convention na to ay para maipromote ang Pilipinas sa bahagi ng cruise tourism destination.
mga pagmayaman Yung mga yan. Yung mga, ibig sabihin, hindi ho ito si Tom Cruise. Oo. Ito yung mga dapor, mga darko, luxury ships na nagbibiyahe, pang-turista yan eh. Pag ikaw ay gusto Nag-iikot mo. sa buong mundo sa pamamagitan ng paglalaya. Yan yung gagastos ka para mahilo ka. Ha? Isipin mo, masarap sa dagat, umiikot ka na, inaalong ka pa. Di ba? Di mahihilo ka. Para ka sila Dada. At saka si Joey Cañeja. At saka si Rene Tolentino, yung rhythm of trip. Panay ang barko niya, kaya ang daming iniikot niya, nahilo taloy eh. Umuwi agad eh. Kaya nandito sila ngayon. Ngayon, ito, sinasabi, ang dinalawa nila, ito yung Cruise Shipping Miami 2013 Convention. Yan ay ginanap sa Florida, Miami, Florida. Ito raw convention na to serves as a venue for our team to meet the various several cruise line companies who expressed their interest and signified that they will be sailing to our country on years 2014, 2015. Ibig sabihin, naghahanda na sila, Coordinate. usap sila, hinikayat nila itong mga shipping companies na mayroong mga ganitong Racket. Negosyo. cruise, ano tawag dyan? Cruise ship. Oo. Luxury ship. Ngayon, mga kaibigan, hinikayat nila ito para gawing dito naman, dumaan sila dito para makapamasyal dito yung mga turista sapagkat yan, tourism, rin yan eh. Income generating yan. Oo. Para madagdagan ng kita natin sa turismo. Ngayon, among those, sabi dito, that the Philippine team met, ilan daw sa mga nakilala nila, dun sa ginanap na convention, ay mga kinatawan ng Royal Caribbean Cruises Limited. Ha? Palagay ko, dito sumasakay sila Dada eh. Dito eh. Sa kumpanya na to eh. Who expressed concerns on the alleged overcharge of laundry fees. Bayad. Hindi isda alam niyo naman ako, pagdating sa English, talagang English pala, isdaan tayo. Naamin ko naman yan. Di ba? Hindi naman ako nagkukunwari, papanggap. Ito, overcharge daw, sobrang bayad, sobrang taas, doon sa kung tawagin laundry, laundry fees na $250 per person ng Bureau of Immigration ng Pilipinas. Mga opisyal, para i-facilitate yung pagtatatak sa passport ng kanilang passengers nitong barko. In this regard, sabi niya, may we respectfully request for clarification. Hinihingi ngayon nila ang paliwanag kasi napahiya sila dun. Mamaya paliliwanag natin on the matter of procedures and rates charged for the collection, naka-highlight, collection of laundry fees for arriving cruise ship passengers. Thank you, and we look forward to your positive response to our request. Very truly yours, Attorney Maria Victoria D. Hasmin, Under Secretary, Tourism Regulation, Coordination and Resource Generation. Ito na po. Yan na. Ano ibig sabihin ng laundry? Yung pong laundry, yun ang term na kanilang ginagamit sa paniningil ng halagang $250 per person. Pag kinumbert mo yun sa peso, magkano yun? Yung 250 is 10,000 pesos na lang. Ilagay natin. Ngayon, sa isang cruise ship, pinakamababang pasahero na lang, ilagay na lang natin sa 500. 500 pasahero na foreigner. Times $250 mo yun. Magkano yun? Mahirap sa matcha.
Di 250,000. Kasi kung 100, di 250,000 na yun, di ba? Ganun ba yun? Tama ba ako ron? O 25,000? Tama ba? 500. Oh, 250. 250,000 Oh. sa 100. Oh. Ganun Ngayon, kung papatak times yan. 5 pa yun. Ayan. Tapos Million yan. 40 mo sa peso. Oo. Batid, milyon-milyon. Mga 7 milyon yan. Yun ang binabayaran ng laundry. Sa Ano ba yung- sa isang baba, sa isang babaan Isang barko, lang yan. isang barko. Hindi babaan ito. Per head. Ang Per head. sinasabi rito. Mm. Kasi bihira naman yung cruise ship dito na bumababa yung pasahero. Dahil wala naman silang dadaungan dito eh. Di ba yan nga yung plano ni Mayor Lim? Nagagawin sana dun sa port area na i-develop yan. May pondo na yan eh, ng national government. Para dyan magtayo ng mga mall, ng mga hotels, lahat ng facilities na pwedeng ibenta sa turismo. Sa tourism. Mga tourist na nagpupunta rin sa Pilipinas na pwede silang bumaba. Yung barko mismo, pagbaba nila, nandun na yung mall. Yun nga. Maglalakad lang. Eh, kung dito sila dadaong, malayo dadaongan nila. Ay, nako, marami pa dyan. Sasakay pa sila ng isang bangka para makaabot dito sa Pampang. Para makatuntong dito sa Maynila. Di ba? Meron yata sa iba, sa Cebu, sa Davao, mga probinsya, mga ganon. Ngayon ito, yan o, kahit hindi bumabayan kasi pumapasok sila sa teritoryo ng Pilipinas, ng isang bansa, kinakailangan tatakan sila eh. Yung passport ng mga pasahero. Kahit sila'y nasa barko lang, bumaba sila o hindi man. Ang nagsasagawa nito, yung tanggapan ng immigration na kung tawagin ay day and boarding services. Bay services. Dating namumuno dyan si Pixcal Mendoza. Tapos pumalit si Jerry Carandang na maraming kabayo. Kaya maraming nabiling kabayo ito eh. Si Jerry Carandang. Retired na. Pero kinuha pang consultant ulit sa immigration. Ngayon ito. Ito ba nakareport sa gobyerno? Di ba dapat imbestigahan ito? Alam nyo kung bakit ganito yan. Yung palang mga pasahero na yan. Yung pala mga barko na yan, ilang barko dumadaan dito na cruise ship sa Pilipinas kada taon. Sa isang taon yata, pinakamababa 3. Dadaan lang. Pero kung pumasok sila sa teritoryo, kailangan tatakan sila. Ang may hawak niyan, yung bay services. Ito naman bay services, ang magtatalaga ng tao ng boarding officer, supposed to be. Mga boarding officers na silang sasampa sa barko para dun magtatak sa barko. Ngayon, alam ba ninyong modus operandi pala ngayon dito? Ito po, mga kaibigan, yung mga barko na yan, bago pa lang dumating dito sa Pilipinas, kausap na nila ng immigration yung mga agencies na may hawak dyan. Travel agency. Hindi, yung agency ng barko. Manning agency. Ngayon, dala na ang manifesto, alam na, para ibigay sa immigration, ito laman ng pasahero ng mga barkong dadaan dito sa Pilipinas. Kahit wala pa sa Pilipinas, yung barko. Halimbawa, pupunta ng Singapore yung barko, galing ng Amerika, papunta Singapore, ibinibigay na manifesto rito. Ngayon, ito naman, alam ba ginagawa nila? Imbes na antayin nilang dumating dito yung barko, para dito magtatak, hindi na ganon. Ang ginagawa ngayon, ang namumuno dyan ito si Chody Pascual. Siguradong nagkakamal ng malaki ito. Dahil ito kung magregalo daw kay Commissioner David, limpak-limpak, tsaka mga high-end na relos, kung ano-anong mga mamahaling gamit. Luho. Ganito pala yan. Pagdating na sa Singapore ng barko, kausap nila yung shipping agency rito. Sige, papadala ko dun sa Singapore na yung yung mga boarding officers. Pero ang accommodation nila, first class. Pati aeroplano, round trip, business class, lahat yan. Payag. Pagkatapos, $250 per head. Ngayon, pagdating nila doon,
Pagdating nila doon, doon na sila sasakay sa barko. Sasakay sa barko ito eh. Oo. Pag dumaan dito na sila bababa. Tsaka sila bababa. Pero pupunta muna sila ng Singapore. Kung halimbawa, ang daan nun sa Pilipinas, sa Cebu pala dadaan yun. O doon sa Cebu, bababa na sila ron. At mag-aeroplano naman papunta rin sa Maynila. Pabalik. Dala na nila yung pera. Ha? Pero alam mo ba na hindi naman pala boarding officers, ito paimbestigahan dapat. Sino yung mga pinadadala ng immigration para sumakay ng barko? Ito ba talaga mga boarding officer? Wala pang kasama dito mga opisyal ng immigration? Ang balita natin, mga associate commissioner ang pumupunta pa sa ibang bansa para magsilbing boarding officer. Hindi sila nagtatatak, kasama sila nung nagtatatak. At may kasama pang babae yan. Ha? Doon sila matutulog, first class accommodation sa barko. Mahal ng bayad ang accommodation dyan. Dala na nila yung pera. Ito pa, bukod dyan sa $250 per head, meron tayong tinatawag na mga restricted nationality na kailangan meron niyang visa bago sila makapasok ng Pilipinas. Ano yon? Yung mga Chinese, mainland Chinese, di ba? Yung mga Bombay, restricted nationalities yan. Syrian. Alam mo ba, hinihingan pala yon. Bukod sa 250, kailangan magbibigay pa sila ng 50,000 pesos. Bawat isa na restricted. Yan po. Bale, bukas na natin pagpapatuloy ito. Yan, hindi pa mapasok sa kaban ng gobyerno. Ang tawag po nila dyan ay laundry. Terminology. Ang imbestigahan ngayon, saan napupunta yung pera? Yan. At kailan pa nagsimula itong laundry? Nagiging ano yan, laundered money. Kaya nga eh. At gano'n na sila kayaman. Parang ano yan eh, alam mo sa immigration, maraming terminology dyan. Katulad yung mga restricted nationality na pagpasok dito, iba ang dalang passport. Halimbawa, Chinese. Diba, kumukuha ng visa sa ibang lugar, yung passport, ikukuha ng visa, sindikato kasi yan, human smuggling yan eh. Yun ang gagamitin nila pagpasok dito, papapasukin ng immigration kahit walang visa, ganon. Ang tawag nila ron, kunyari mga transit passenger yun, baboy-baboy. Pero hindi na lumalabas ng bansa yun, dito na mamamalagi. Yung kunyari transit lang dito. Yan, mga kaibigan. Wala na tayong oras eh. Sa dami ng kalokohan dyan, no? Sa dami ng pag-uusapan natin. Sige, paalam na tayo. Okay, maraming salamat po. Ito po si Peter Calestras. Hanggang bukas po muli, ito po si Rose Novenario. Maraming salamat po sa lahat po ng nakinig dito sa katapat ni Jerry Yap at Percy Lapid. Ito po si Abang Makabuhay. Sa mga hindi nakinig, salamat din. At sa ngalan po ng ating kasamang si Jerry Yap, ito po si Percy Lapid, pansamantalang muling magpapaalam. Kami po'y babalik bukas sa ganito ring oras at timpilan. Maraming salamat at magandang umaga, Commissioner David. Sina Jerry Yap at Percy Lapid ang